Ito na Sige. po. Dito ka, sir. Ito na po mga ka-BBM ang ating napakasipag na panauhin pandagal ngayon, si Secretary Vince Dizon. Ayan, sir. Live tayo, sir. Magandang gabi po. Coffee po. Okay lang po, okay lang po. Nahihiya po ako sa inyo eh. Mga kabibig, tingnan nyo, live na live talaga. Grabe Kakadating lang ni Secretary Vince Dizon. Oo, kakagalingan po natin ng Siquijor at Tacloban kasama po. Oo nga. Alam mo sir, Pangulo. bilib kami sa'yo sir, paano mo nagawa yun? Nandun ka lang kanina. Pinakaba mo kami. Ay, Akala na sir, at naipit tayo sa traffic, napaka-traffic. Sabi kanina, dyan din yata tayo sir, nasa Siquijor ah. Ang bilis lumipad. Diretso tayo dito sir, pasensya na po. Opo. Inuulit ko sa mga viewers natin, sa mga ka-BBM natin dyan, na suki ng salamat PBBM. Ang guest natin ngayon, alam ko, familiar kayo rito kasi ito, laman lagi ng balita dahil sa mga trabaho niya araw-araw na wala nang pahinga. Ito po si Secretary Vince Dizon. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Batiin mo muna sir yung mga viewers natin sir, iba't ibang lugar sa Pilipinas. Una po, magandang gabi po sa ating mga nanonood, sa lahat po ng sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po at tuloy-tuloy niyong sinusuportahan siya. Alam niyo naman ho, talagang napakasipag po niya. No? Talagang gustong-gusto talaga niyang mabago tong bansa natin, no? Maiayos tong mga problema natin. Kanina nga dalawang lugar kagad ang pinuntahan ng ating Pangulo. Nung umaga po, nandun kami sa Siquijor dahil may malaking problema ho doon ngayon. No? Yung 8-hour brownouts po doon ngayon. No? Grabe. So, malaking problema po yun. Kawawa po yung mga kababayan natin. Awang-awa po si Pangulo. Lalo na ang Siquijor ngayon nagiging malaking tourist destination na. Napakagandang lugar. Pero dahil po sa problema dun sa generator company, yung generation company doon, yun nga po, 8-hour brownout. So, ano ho tayo? Kaya si Pangulo mismo ang pumunta doon para mag-anunsyo ng ating short-term solution at ng ating longer-term solution. No? So, pinangako po pa ng Pangulo na by tonight, darating na yung mga genset na pinamadali ni Pangulo. Darating na ngayong gabi, latest bukas ng madaling araw, para bukas, balik na po ang kuryente sa Siquijor. Malaking bagay, Secretary, kapag ang Pangulo mismo tumitingin sa problema, no? Siya ho talaga mismo. At kasama kayo. Oo, at kasama po natin si General Manager po, si Administrator po ng National Electrification Authority, ng NEA, at yung ating incoming Secretary po ng Energy, no? Yung nagpalit lang po yan kahapon, si Secretary Sharon Garin. Ngayon po Acting Secretary Sharon Garin. Nandun po silang dalawa mismo at sinabi nga ni Pangulo sa kanila, hindi na pwedeng tumagal tong hirap ng mga kababayan natin sa Siquijor. Kaya inanunsyo nga po nila, ngayong gabi o bukas ng madaling araw, ma-restore na natin yung kuryente sa Siquijor. Sir, bago tayo magsimula sir, magpatuloy, basahin ko lang itong comment sir ng isang kababayan natin nagtatanong Sir, totoo bang 45 years old pa lang si sir? Naku, salamat po sa inyo. Thank you. Thank you po. Gusto ko man na magsinungaling. Pero looking young Hindi po tayo pwede magsinungaling. Hindi po. Tayo medyo may edad na ng konti. Hindi kayo 45 sir? Mag-51 na po tayo. Secretary, gusto ko kayo tanungin tungkol sa inyong personal background, no? Kasi marami pong hindi nakakalam ng inyong background, no? Katulad ko, hindi ko po akalain na 26 years na kayo sa gobyerno. Ang kala ko po talaga galing kayo sa private sector. Kakagaling lang ho ngayon. Kakagaling lang, no? Opo. Pero half of your life talagang government sector kayo. Ako po kakagraduate ko pa lang po ng kolehiyo sa Lasal noong 1996. Nasa gobyerno na ho tayo. Nagsimula po ako sa Senado kay dating senator ngayon siya po hindi na natin kasama ngayon si former Senate President Edgardo Angara. Sa kanya po ako, napakatagal ko po sa kanyang nagtrabaho. No? At, naging Chief of Staff po niya ako noong 2001. At nakakatuwa po ito, trivia lang ho sa inyo. Nung ako po yung Chief of Staff ni Senator Angara, meron pong sumama sa aming staff noon. Ang pangalan niya ay, bagong graduate po siya ng Masters of Economics sa UP School of Economics. Ang pangalan po niya ay Mina Pangandama. Uy!
okay. Small world. Oo, magkasama ko kami ni Sec Mina sa Senado noong 2001 pa. No, siya po ay staff member namin nung ako ay chief of staff ni Senator. Ed Talagang Angara. napakagaling ni Senator Angara dahil sa palagay ko po, yung top 3 government officials ngayon, ikaw at si Secretary Mina ay galing kay Secretary Angara. So, ibig sabihin, talagang Opo. magaling siguro, naging training. Oo, naman si magaling po. At Senator Angara. ano po, lagi po lang po kaming namumura araw-araw. Pero kasama po yun sa training eh. Kasama po yun sa pag-build ng character. Ika nga. Pero, Secretary, nung kayo ba yung nag-aaral, especially sa kolehiyo, pinangarap nyo ba yung pumasok talaga sa gobyerno? Anong naging motivation nyo na pumasok sa gobyerno? O dahil sa inyong kurso? Dahil sa kurso, dahil siguro dahil na rin sa nasa student politics ako na yan. Okay. Oo, Active. naging presidente ako ng student council ng DLSU noon. So, noong 1995 to 96. Tapos, siguro, ano na rin, kurso na rin economics. So, doon na tayo napadpad sa... pero nagtuturo ako noon. No? So, double job ako noon, noong 96. Ako'y nagtatrabaho sa Senado. Ano pa noon, wala pa ho yung Senate noon. Old Senate pa po, yung ngayong National Museum na ngayon. Doon pa ako nag-uopisina nung time na yon. Pero nagtuturo din po akong part-time ng economics sa Lasal. Okay. And then, after magtuturo kayo o nagpunta kayo sa abroad para mag-aral ulit, di ba? Nag-aral po ako ng master's sa UK nung nakakuha po tayo ng scholarship dahil na rin sa tulong ni Senator Angara at that time. Sinuwerte po tayo, nabigyan po tayo ng full scholarship sa United Kingdom. So nag-aral po tayo ng 1.5 taon doon. And then, pagbalik mo, Secretary, Gobyerno ulit. kay Senator Angara. Opo, siya po nung time na yon, nanalo po si ano po siya noon tumakbo siyang Vice President ni Presidente Erap, natalo po si Senator Angara noon, nanalo po si Presidente Erap, at naging Secretary of Agriculture siya noon. Yes. At ako'y pumasok po bilang consultant sa kanya. Okay. So tuloy-tuloy na po yon, no? Hanggang naging senador siya ulit, at yun nga po, ako'y naging chief of staff nung siya ay naging senador. Tapos, Secretary, si BBM ba kilala mong personal? Paano Hindi po, nakapunta sa actually. administrasyon ni Hindi po, BBM? hindi ko po kilala si presidente ng personal. Na-meet ko lang po siya for the first time nung ako po ay undersecretary for political affairs nung time ni Pinoy. Mhm. Na BBM po was a senator at that time, and if I remember correctly, siya po ay chairman nung Committee on Local Governments ng Senado, if I'm not mistaken. At doon ko po siya na-meet. That was my first time po to meet. Pero nung President. pinatawag po kayo ni Pangulong BBM, first time niyo po siyang na-meet na tungkol sa position sa DOTR, Opo. tinanggap niyo po agad. Opo, alam niyo naman po, pagka ang presidente ho ay... Ano pong mandato na binigay niya sa inyo? Alam niyo, simple lang naman po ang sinabi niya, kaya ako po talagang kumampante nung nakausap ko siya for the first time. Kasama ko po si Secretary Frederick Go. Siya po kasi aking kaibigan na matagal. No? Sa pangmagaling na secretary. Napakagaling po talaga niyan, no? Kahit na magkasama ho kami nung nasa private sector. Ako po kasi ay director, kinuha po niya akong independent director ng Robinson's Land Oh, wow. noong 2022. No? At siya po yung matagal ko nang naging kaibigan at siya po ang tumawag sa akin. At siya po ang nagdala po sa akin kay Pangulo. At nung nag-usap po kami, simple lang po ang sinabi ng Pangulo. Nakaka-touch nga po. No? Nang sabi niya, ang gusto lang talaga niya is maging safe at convenient yung mga kababayan natin sa pang-araw-araw na biyahe. Kasi nakikita niya yung hirap talaga na dinaranas ng mga kababayan natin araw-araw sa commute. So, sabi niya, kahit pa paano matulungan man lang natin, maibsan lang natin ng konti yung hirap nila. So ano ho yun, no? Napaka heartwarming nun sa akin na sabihin ng Pangulo yun na nararamdaman niya yung hirap ng mga kababayan natin on a daily basis. Secretary, Kaya yun po ang ginawa natin. pansin ko sa karir mo sa gobyerno, parang ikaw ang go-to guy ng mga presidente. No? Yung panahon ni FPPRD, ginawa kang testing SAR. Tapos ngayon naman, ikaw ang secretary ng DOTR. Halos lahat ng flagship projects ng gobyerno naka-assign sa'yo. Bukod pa sa hinahawakan mo mga agencies na napakadami. No?
saan niyo po i-attribute itong malaking tiwala na binibigay sa inyo Ay, ng mga pangulo, no? Hindi naman ho siguro. At paano, ano pong nakikita niyo sa pangulo natin ngayon na mga bagay na nag-i-inspire sa inyo, nagmo-motivate sa inyo, na talagang galingan ang pagtatrabaho sa DOTR? Alam nyo, unang-una hindi naman ho siguro ako kasi trabaho lang po talaga ako. Ako talaga, yun lang po ang pinipigit kong gawin na lagi para sa ating mga kababayan is magtrabaho lang. No? Kung ano po ang bigay sa akin trabaho, gagawin ko po. Nasabi nyo nga po, nung COVID, yun siguro ang isa sa mga pinakamahirap. No? Pero Buhay ng tao. hindi ko alam kung COVID, DOTR, baka pantay lang. Baka mas mahirap pa yung DOTR. Natutulog pa ba kayo, Secretary? Oo naman. Ultimo Saturdays and Sundays and holidays, nagtatrabaho kayo eh. Parang nagsasawa na ako sa kakapost ng ginagawa niyo eh. Ay, hindi naman. Dami eh. Hindi naman po. Pero alam niyo kay Pangulo, yung limited interaction ko sa kanya, talagang ramdam na ramdam po natin lahat. Tingin ko, pati yung mga kababayan natin. Ramdam na ramdam yung unang-una yung sinseridad ng ating Pangulo. Talagang, hindi kasi ang Pangulo eh. Hindi siya yung yung malakas magsalita o hindi siya ganoon eh. Very malumanay ho ang Pangulo natin eh. Pero ramdam na ramdam po ko personally yung sinseridad niya na talagang gusto lang niyang ma-address yung mga problemang napakatagal ng hinaharap ng mga kababayan natin. Kamukha ho kanina nung nasa Tacloban naman kami, may malaki tayong problema din doon, yung partial closure ng San Juanico Bridge. Ang resulta po kasi niyan yung mga truck na hindi na makadaan ng San Juanico, yan po ang nagdadala ng pagkain, ng gasolina, ng mga gulay, lahat na ng kahit and napakalaking bagay po niyan. Kasi dumadaan po yan sa San Juanico, araw-araw, 1,400 trucks ang dumadaan dyan, every day. At pag sinara mo yan, talagang parang nagsara ka ng artery ng puso. Apektado yung ekonomiya. Apektado yung buong ekonomiya. And alam niyo ko, kanina, nakausap po namin yung mga nagdadala nitong mga pagkain, kanina, ang daming mga truck doon, mga motorsiklo. And kinausap po ni Pangulo mismo yan kanina. Talagang ramdam na ramdam ko po, at I'm sure ramdam na ramdam po ng mga kababayan natin, yung concern ng Pangulo. Kasi halimbawa po, may isa doon, babae siya. Siya ay nagdadala ng mga gulay at mga prutas na nabubulok. Ayun yung mangyak-nyak po yung kababayan natin kanina. Kasi puhunan nila. 5 araw, hindi sila makabiyahe, hindi sila makatawid. And nakita ko po yung awa ng ating Pangulo kanina. Sabi niya, kasi naiiyak na ho talaga yung kababayan natin. Yung babae kanina, sabi niya, Sir, Mr. President, wala na ho akong kikitain kasi nabulok na ho halos lahat ng produkto namin. So, sabi niya, unang-una, tutulungan ka namin, sabi niya. At kailangan, priority kayo. Kayong mga perishable goods. Priority kayo dapat. Kayo dapat ang nauuna. Hindi dapat nauuna yung mga motorsiklo. Kailangan kayo, alam nyo, nung sinabi ho niya, naiyak po yung kababayan natin. So, doon mo makikita yung puso ng Pangulo natin. Talagang nararamdaman niya yung hirap ng mga kababayan natin. At gusto niyang solusyonan agad-agad. Secretary, napakalaki ng hinahawakan ninyong ahensya. DOTR, isa sa pinakamalaki. Gaano karaming attached agencies po nandiyan dyan sa DOTR? Napakadami po. Pero ang pinakamabigat po dyan, yung LTO at yung LTFRB. Diyan po ang pinakamabigat dahil diyan po pinakamasakit ang ulo. Bakit? Napakadaming problema po dyan. Recently lang, medyo bida si Asek Vigor Mendoza sa mga problema sa LTO. Oo, alam niyo, in fairness po kay Asek Vigor at kay Chairman Jojo, mabilis naman silang kumilos. Kailangan nga talaga nila is yung suporta. Kailangan nila yung suporta na kung gagawin nila to, may backup sila sa secretary, may backup sila sa Pangulo. Isa sir sa mga nirereklamo yung issue sa mga fixer eh. Paano nyo ina-address yan? Yung internally? Alam nyo, nung isang mga 2-3 weeks ago, meron po kaming sa tulong ng ating PNP Cyber Crime Division. Meron kaming, kasi ang mga fixer ngayon, sir, iba na eh. Hindi na sila yung fixer ngayon na nandun sa tabi ng LTO. Hindi. Online na sila. Online na. Gcash na yung bayaran. Online na. Natuto na po sila eh. Totoo yan, sir? Totoo yan? Oo, online na sa Facebook. Oh? Tsaka ang lakas ng loob ng mga fixer ngayon kasi online sila. Ginagamit nila logo ng LTO mismo.
So ang kababayan natin, Wow. akala Maniniwala. LTO. Oo. Legit na legit. Pero alam mo, nakakatawa na nakakagalit. Gagamitin nila yung logo ng LTO, tapos gagawin nila doon, services. Non-pro driver's license, no exam. 5,000. Di ba? Wow. Professional driver's license, no practical driving, 7,000. Grabe. Ibang klase ho Pero tayo. ano yung secretary? Legit yung lisensya na ibibigay sa kanila? O talahib din O meron sila kausap. Definitely may kausap. Hindi ko alam. Pwedeng legit, pwedeng peke. Oo. No? Pero, ang punto dito, yan ang mga kailangan talaga natin ipasal. Kaya nga ako nagpapasalamat ako kay General Yang ng Cybercrime, head ng PNP Cybercrime. Meron kaming mga nahuli. Tingin ko mga 5 na yung nahuli o 6. No? And kaya nga pinarada namin yan sa media 3 weeks ago para matakot na yung mga ibang gumagawa nito. Pero, importante din doon, kagaya nung tanong mo, diretso yun na kita. Hindi naman magkaka-pixer kung walang Kung wala. kakonsyaba sa loob. Correct. Correct. Di ba? Yun Wala nga eh. naman- wala naman- Yun nga talaga eh. So, Hindi magta-tribe yun. Hindi magta-drive ang fixer kung walang kakonsyaba. Kaya nga sinabi ko kay Asik Bigon, boss, ako, Asik, kailangan linisin na natin to. So malaking factor, sir, yung digitalization efforts ng gobyerno. Malaking factor po yan. Malaking factor yan. Pero kailangan ayusin natin kasi ang dami pa rin problema sa digitalization ng LTO. Hanggang ngayon, marami pa rin problema. May mga demandahan pa po ata. Maraming demandahan, maraming problema, mga sistema na hindi nag-uusap. So, kailangan ayusin yan. Pero ang kailangan munang ayusin, kailangan linisin yung ranks within LTO. Kasi ang mga fixer, kung walang kakonsyaba sa loob, walang fixer. Totoo. Ganun lang kasimple yun. So, kailangan maglinis tayo. Paano magiging approach natin dyan, sir? Kamay na bakal ba yung kinakailangan natin? Walang choice eh. Sabi nga ni Pangulo, tanggalin nyo lahat. Di ba? Sabi nga niya nung isang araw, di ba, nung na-interview siya tungkol dito sa mga resignation. Sabi niya, hindi porket hindi namin tinanggap yung mga resignation, ibig sabihin, tapos na yun. Tama. Ang sabi niya, lahat ng kabinete, mula kabinete hanggang baba, on probation lahat yan. On notice lahat yan. Kung kayo ay hindi mag-perform para sa mga kababayan natin, pasensyahan tayo. Tama. Para walang complacency. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Sabi ng Pangulo yan. Sir, tanong ko lang sir yung sa Mount Kamuning Footbridge. Kasi maraming natuwa dun sir. Nung nalaman ng taong bayan, maraming natuwa. Ngayon, tanong ko lang sir, paano ba napansin pa ba ni PBBM o itinuro mo? Hindi, alam niyo ho, naririnig na po ng Pangulo yan. Oh. Matagal na kasing naging meme na yan Oh, sa social media. Pinagtatawanan na yan eh. Oo, totoo. Di ba nga, April Fool's Day, mayroong mga nagma-mountaineering outfit. Correct. Gabi, may mga flashlight pa sa ulo eh. Oo. Pero first time niyang nakitang malapitan. Mhm. Kasi tamang-tama, nung nandun kami sa MRT, kitang-kita mo eh. So, napansin niya. Sabi niya, Secretary Vince, yan ba yung Mount Kamuning? Sabi niya. Opo, lapit po tayo doon, sabi ko. Alam din kasi kasama niya noon yung kanyang buong pamilya. Pati si First Lady at yung kanyang 3 anak kasama si Kong Sandro, nandun eh. Alam nilang lahat eh, yung katawa-tawang Mount Kamuning eh. So nung nakita niya, grabe pala talaga, sabi niya. Napakatarik. Napakatarik pala talaga. So sabi niya, yan ang ehemplo ng infrastructure na hindi tama. Tama. Na hindi pinag-isipan, hindi pinag-isipan ng kapakanan ng ating mga kababayan. So sabi niya, tear it down and build a new one. Pero ang bilis, nagkaroon agad ng parang design o dati nang pinag-iisipan niya. Hindi po, nung lunis po, Oo, bilis. sinabi na po namin sa mga engineer, mag-design na tayo para gawin na natin. Sabi ng Pangulo. Kailan Ibahin magsisimula yan, sir? Oh, sir. Kailan, sir? Ano po, kasi hindi man natin pwedeng gibain kung walang Replacement. alternative. Apo. So kailangan po, sabi ko po doon sa ating mga engineer, kailangan before the end of the year, Tapos meron na. Para siguro magandang Christmas gift ni Pangulo yan, no? Para sa mga kababayan natin. At Hindi meron lang po, gigibayin, meron ng kapalit na bago. at meron po ata elevator pa doon. May elevator po ang gusto natin. Kaya very Kasi- convenient, no? Kasi ang hirap po kung wala. Lalo sa PWD. PWD, tsaka Senior mga citizen. seniors natin. Kawawa naman sila. Eto sir, tanong ng isang viewers natin. Sir, pakitanong naman kung kailan sisimulan yung extension ng LRT2. Yung Recto to Pierre.
Oh, yeah, oh. Dalawa po ang extension kasi niyan eh. Nasa Antipolo na tayo ngayon. Mag-i-extend tayo hanggang Kogyo. From Masinag. Oh. Masinag to From Kogyo. Masinag to Kogyo, no? Pero meron ding extension sa kabilang side naman. Mula Recto, papuntang Pier. No? So, yon ang uunahin natin. Yung mula Recto hanggang Pier. No? Tuloy-tuloy natin yan. Kasi, i-connecta natin yan sa North Harbor. Doon kasi yung mga pinagsasakyan ng mga kababayan natin na gumagamit ng mga tugo. Yung mga tugo na vessels papuntang Batangas, papuntang kung saan-saan, no? Papuntang Palawan, papuntang Boracay, ang daming pinupuntahan diyan eh. So i-connecta natin yan. So hopefully po masimulan na natin yan sa susunod na taon. No, masimulan na yan. Maraming matutulungan yun. Kasi yung connectivity, ang galing, pinag-connect mo na siya eh. Isipin mo kung galing ka ng Antipolo, Oo. punta ka ng Pier, Alam mo, LRT na lang. ang sabi nga ni Pangulo, no, nung binibrief natin siya, kaya nga yung build better more, di ba? Ang ibig sabihin ng build better more, yung mga ginawa natin dati, gawin na natin ang tama ngayon. Ang problema kasi, marami sa mga ginawa nung nakaraan, either hindi na pag-isipan ng mabuti o bitin. Kamukha yan, mga LRT. Lagi tayong bitin eh. Halimbawa, LRT1, hihinto yan sa FPJ station sa Roosevelt. Para makakonekta ka sa MRT3, Mag-jeep ka. bababa ka, either mag-aangkas ka, o mag-jeep ka, o magbubus ka. Ganun ba yun? Kasi, ganun yun eh. Hindi ako kasi Hindi nakakonekta yung common station eh. Oo. So, yun yung sinasabi ni Pangulo na bitin. So, kailangan, baguhin na natin. dapat seamless na yung Dapat transition. seamless. Para ibang bansa, sir, nilalakad na lang, no? Tama. Oo. So, yun nga yung pinakita ko din kay Presidente, yung common station. Yun dapat ang point ng common station. Kasi yan dapat, ang LRT1, papasok yan sa common station. Mula FPJ. Dire-diretso yan hanggang common station. Bababa ang pasahero sa LRT1, maglalakad siya ng konti, gigipat siya sa MRT3, pupunta na siya ng Makati. Wow. Pupunta na siya ng Mega Mall. Ganda na. Pupunta na siya ng Taft. Pupunta na siya ng Balintawak. Pati MRT7. Pati MRT7. Pati subway, sir, Pati eventually. subway. Eventually. Later on, eventually. Pati MRT7. Ngayon, in-inspect ko ang MRT7 2 days ago. Ay, sorry, kahapon. Kahapon, nakita ko po namin. No, in-inspect ko kahapon. Dapat yan, kunyari, ikaw nakatira sa San Jose del Monte o kaya sa Fairview. Oo. Nagtatrabaho ka sa Makati. Dapat yan, sasakay ka ng MRT7, hindi ka na magkokotse, bababa ka ng common station sa Trinoma, bababa ka kung nagtatrabaho ka sa Makati, lilipat ka na ng MRT3, 100 metro lang ang lalakarin mo, sasakay ka na ng MRT3, bababa ka na ng Ayala, o kaya ng Buendia. O kaya ng Mega Mall, papuntang Ortiz. So, a little over 1 hour, andun ka na. From San Jose. Wala pa. 45 minutes. Wow. And sa airport din. Pero itong maganda. Yes, sir. Nung nakita ko ang MRT7 at ngayon ginagawa na namin ang common station, tinerminate na namin yung kontrata dati, makaka-move on na tayo. Sabi ko sa Pangulo, Mr. President, kampante po ako na ikaw ang Pangulong makakatapos ng lahat ng ito. Wow. Alam nyo, 12, 15 years na ho yan lahat. Kaya nga. Yung mga yan, sir, tagal na Opo. pala. Grabe na tenga na ng MRT7, common station, 12, 15 years na po yan. Hindi, From kasi- planning to execution. Ganun na po katagal yan. Hindi, matindi rin kasi po ang political will mo, sir. Kasi yung katulad ng yung sa common station na pinatigil mo yung kontrata ni... Pero lahat po yan ang gagaling kay Pangulo, sir. Oo. Mga sekretary, ano ho yan eh? Kung anong utos ng Pangulo, yun po. ang Alter gagawin. ego. May plano ba, sir, na i-duplicate ito sa mga probinsya? Para hindi na lang centralized, hindi na lang concentrated sa Metro Manila. Opo. Ang dami po nating projects sa probinsya, sa transportation. No? Kasi po, ang problema po natin talaga is napag-iwanan po tayo sa infrastructure. Lalo na yung mass transportation infrastructure. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa lahat ng major cities natin. Halimbawa, sa Cebu. Mas grabe po ang traffic ng Cebu kaysa sa Ngayon. Metro Manila. Grabe. Dahil po, walang mass transport. So ngayon, ginagawa po natin doon yung BRT. Yung parang yung EDSA busway carousel natin na mas maganda. So, ongoing na po yan. Ongoing na po yun. Ongoing na po yun. At yan po, ipinapaspasan natin. No? Meron din po tayong proposal para sa monorail sa Cebu. No? Papaspasan na rin po natin yan. Hindi pa po nasisimulan yan, pero pwede na nating simulan yan. Ano yung monorail? Ano po yan? Magko-connect po sa mga major areas ng Cebu. Halimbawa, Lapu-Lapu City sa Mactan, Mandaue at Cebu City.
No, ano po kayo, parang Metro Manila po ang Cebu eh. Tatlong malalaking city yan eh. Yes. Na pinagsama mo, pag pinagsama-sama mo ay may Metro Cebu. Ako, lalong uunlad lang si Butyak. Oo. Sa Davao po, halimbawa, meron po dyan yung Davao modern bus transit system. Kung yung nakikita po nating mga bus system sa Hong Kong, sa Singapore, na meron pong bus stop, merong oras, itong oras ng darating ang bus, itong oras ng aalis ang bus. Ang galing, ha? Meron pong ganyan. No? Sinisimula na rin po natin yan. Na-delay din po yan. Pero ngayon po, pinapaspasan na po natin. Secretary, update lang tungkol sa subway natin. Anong pinakamagandang bababalita natin sa ating mga kababayan? Ang pinakamaganda po niyan, ang na-report ko na rin po kay Pangulo, na hindi po natin matatapos ang buong length ng subway by 2028. Pero nag-update po ako sa Pangulo, tingin ko kaya po nating kahit na 2 o 3 stasyon, pwede na, magagamit na po by 2028. Sabi ko nga po kay Pangulo, Mr. President, by 2028, early 2028, masasakyan nyo na po ang kahit 2 stasyon. At makikita na po ng mga kababayan natin na totoo na merong subway. Kasi ngayon po, hindi pa rin po makita at mapaniwalaan ng mga kababayan natin. Pero ako po, sa pictures pa lang, excited na ako. Oo. Pero Secretary, ano ba nagiging problema? Right of way po. Right of way. Kaya po nagpapasalamat po tayo sa ating Kongreso, sa ating Senado, at sa ating House of Representatives. Dahil yung priority legislation po ng ating Pangulo, yung accelerated right of way law, acquisition law, no? Napasa po ng ating Senado on 3rd reading nung Monday. At napagkaalaman po natin ngayon na nag-agree na po ang House at ang Senate sa common version. Wow. At iaakyat na po ito sa ating Pangulo para Hindi na abot sa Ayos yan, 28th Congress. hindi na po aabot. Mapipirma. Kaya yun po talaga napakaganda pong mga developments natin. Ganda Kasi nga po. bibilis po ang pag-acquire natin ng right of way dahil sa batas na. Sir, singit ko na rin Ayan. paggamit ng debit card, GCash, credit card, pagsakay mo ng MRT. Kailan magte-take effect yan? Sisimulan na po natin sa MRT ngayong July. Oh, Ngayong July po, magte-testing Wow. tayo na yung pong hindi ka na kailangan pumila. Kunyari, ngayon po kasi dami pa rin pumipila ng single journey ticket. Yun po, cost ng pila pa yun. Ngayon po, kung may GCash ka, telepono mo, QR code mo, gagano mo na lang. Galing. Tuloy-tuloy ka na. O kaya credit card, kung may credit card ka. O debit card, parang Singapore tatap na yung mo na- dating natin. tuloy-tuloy. At pag na proof of concept na natin, na pilot na natin sa MRT, at wala akong duda na magiging successful yan, i-roll out na natin yan sa LRT1 at sa LRT2. Sir, update lang sir sa EDSA rehabilitation. Ano nang mga planning natin dyan? Alam nyo, napakaganda po at pinapakita po ng Pangulo yung kanyang decisiveness dun sa kanyang decision dyan na, teka, pause muna tayo kasi mukhang masyadong matagal ang 2 taon, kawawa ang mga kababayan natin. So ang utos niya sa DPWH, specifically kasi ang DPWH ang lead agency dyan, pero kasama na rin ng DOTR at MMDA. Teka, mag-isip muna kayo. Hindi pwedeng 2 years. Kailangan 6 months lang yan. So, Possible naman, sir. well, kailangan pong maghanap ng paraan ng DPWH at nagbigay po siya nagbigay po ang Pangulo ng 1 buwan. So at the end of June, kailangan pong mag-present ang mga ahensya Yes, sir. led by DPWH ng alternative plan na kailangan masatisfy ang Pangulo. Secretary, isa sa nakikita ko maganda, tuwing pupunta ako sa Bukawi, yung ginagawang South South Commuter Rail. Rail. Yes. Napakabilis po ata ginagawa. Kasi, Marami din pong delay, pero ngayon po, tingin ko din, kampante po ako na bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, mula Valenzuela hanggang Clark, masasakyan na. wala na pong problema sa funding yan. Wala pong problema sa funding. Ang problema po dyan, right of way. Pero marami na po tayong solve na right of way problems. Ito lang nakaraang 3 buwan. At tingin ko po, dito po sa pace natin ngayon, tingin ko po kayang matapos mula Valenzuela hanggang Clark. Yung sa sir, yung sa PNR sir, nasisimula na rin po ba yun? Yun po yan. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Yun po Magkakarutong pala yun. Pero, yan po, ang project po na yan, may phase 1, may phase 2. Ang phase 1 po niyan,
Metro Manila hanggang Clark, yung north. Okay. Ang phase 2 po niyan, mula Metro Manila hanggang Calamba. Alamba. So, 2 Yung- cases. Po kahaba. Yung nagba-viral ngayon sir na video, nakita nyo yung Florida bus na nagkakarera. Anong matatanggal ba ng masuspindi ba Kahapon practice po, nila? sinuspindi Yeah. po namin. Nasuspindi na. 15 bus kahapon, sinuspindi namin. Pati yung driver. good news Yung pala. driver, Yung lisensya. yung driver po, sinuspend namin. Pero most likely, marirevoke po ang mga lisensya. Naku po. Kasi napakabigat po nung ginawa niya. Ano yung kwento nun sir? Talagang nagkakarerahan lang talaga? Trip na lang magkarerahan? Nagagawa ng pasahero? Sabi ko nga ako, 3 bagay nga po yun. Either yung driver, siraulo lang talaga. High Ay. or lasing. Yung 3 lang. Kasi hindi mo gagawin yun. Nakita niyo ba, 2-lane na highway po yan, Yes. papuntang Cagayan. Kinakain mo yun. Pareho. Swerte kang po talaga, awa ng Diyos. Walang aksidente. Sigurado pong patay yun kapag may tinamaan yun. Siguradong patay. Secretary, anong magiging solusyon natin tungkol sa mga bus drivers, truck drivers na talagang marami po, grabe po ang addiction sa droga? Alam niyo po, unang-una, kailangan po talagang matakot. Kailangan matakot ang mga driver, ang mga bus company, ang mga PUV company, na kapag sila ay nagloko, kapag sila ay gumawa ng kalokohan kamukha nung sa Florida bus, Tama, na tama. 6 na bus, Di ba yun? Dalawa lang po yung nakita ko eh. Tatlo. Ah, Sa talaga? video, tatlo. 6 po sila. May mga nauna pa palang 3. 6 po. Kitang-kita naman po, nagtitrip nagkakarera sila dun 6 po yun. Pagka yun po, ang feeling nila ay papabayaan lang sila. Uulit at uulitin nila. Uulit-ulitin nila yan. Hindi po sila titigil. Pero pag naramdaman nila May sanction. na sila ay na hindi papayagan ng Pangulo yan, hindi papayagan ng LTO yan, hindi papayagan ng LTFRB yan, siguro naman matatakot na sila. Kasi kabuhayan po nila yung mawawala dyan. Wala silang biyahe ngayon sir. Wala. Sir, sa ano naman, sa problema sa airport, dalawa to sir yung mataas na pamasahe base sa demand at yung regional airports natin. Ano mga ginagawa natin yan? Kasi para sa ekonomiya at turismo. Kailangan po talaga ma-develop natin ang ating mga regional airport. Yes sir. No, yan po ang paulit-ulit ng mga na sinasabi ng ating Pangulo. Kasi talagang napag-iwanan Ang problema, kaya mahal ang airfare sa Pilipinas. Kasi marami sa ating mga airport, ang kaya lang maliit na eroplano. Yung mga Yeah. propeller. Tama. Ang propeller na eroplano, Magastos. wala pang 100 ang kasyang pasahero dyan. Pero ang jet, mahigit 300. Correct. So yung economics, kapag jet, mas mura. Yes. Kaya halimbawa, compare mo ang tourist destination, compare natin. Yes sir. Siargao versus Katiklan. Sa Katiklan, pwede ang jet. Kasi ang nagpapatakbo ng Katiklan San Miguel. No? Miguel. Na-improve na yan dahil PPP yan. Ang Siargao, gobyerno pa rin yan, hindi na i-improve na neglect ng ilang dekada, ilang taon. Dahil nga, pagka-gobyerno, mabagal ang pag-implement. No? Hindi tuloy-tuloy ang improvements. No? Propeller lang yan. So, ang airfare ng Siargao, di hamak na mas mahal kaysa sa airfare ng Katiklan. Kasi nga, pag jet, 300, pagka turboprop propeller, less than 100. Economies of scale. It's economics So, ang sabi ng Pangulo, kailangan i-improve natin. And ang only way para mabilis nating ma-improve ang ating mga airport ay PPP. Kaya yun talaga ang gusto ng Kaya Pangulo. po ba na-privatize na yung Lagindingan saka yung Bohol, ipa-privatize na rin? Opo, at magpa-privatize din po tayo ng iba pa. No, yun ang gusto ng Pangulong mangyari. At tingin ko, mapapabilis po natin. Kaya pala sir yung pamasahe sa Siargao, umabot ng 40,000 na. Bali, napag-usapan naman natin yung airport. Sir, kumusta yung airport sa Bukidnon, sir? Anong update? Alam nyo, nagpunta po ako dyan. No? Kasama ko po si former Senate President Mig Zubiri. Matalik nating kaibigan yan. Nagpunta po ako 1 month ago sa Bukidnon. And pinapaspasan natin, may konting delay, may konting kabagalan, pero na-address na po natin yan. Kaya tingin ko po, may inaugurate po yan ng ating Pangulo kasama si Senator Zubiri by the first quarter of next year. Wow. May inaugurate na po natin. And that will unlock Central Mindanao. Correct. Kasi ngayon po, ang Central Mindanao is serviced by Lagindingan. Cagayan. By Cagayan de Oro, no, by CDO.
Pero ang layo. It will going from Gagindingan to Bukidnon by land, it will still take you 2.5 hours. Secretary, may follower ako nagtatanong. Ano daw po ang update sa Bulacan Airport? Ang Bulacan Airport po, ongoing po yan. Okay. Pero kailangan po ang magta-transition tayo. Ang Bulacan Airport po, ang purpose po niyan, palitan ang NAIA. Okay. Kaya po ang tawag nga po ng Bulacan, ng San Miguel, na sila din ang nagde-develop ng Bulacan at sila din ang nagpapatakbo ng NAIA ngayon. New Manila International Airport. Oh. NMIA, New Manila International Airport. Kasi ang objective talaga natin dyan, in 15 years, kasi po ang NAIA, mayroon pong kontrata ang San Miguel dyan for 15 years para i-maximize ang NAIA, para gawing mas maganda, mas mabilis, mas mapalaki ang kapasidad ng NAIA. 15 years lang po yan. Dapat po, within this 15-year period, Matapos. ginagawa po ang Bulacan. Yan po ang plano. Bago matapos ang 15 years ng NAIA, kailangan tapos na ang Bulacan. So yun po ang goal. Sir, may viewers tayo nagpapasalamat sa iyo. Sir, taga Valenzuela raw siya. Linggo-linggo sila nagsisimba sa Baclaran at laking pasalamat niya sa iyo doon sa Pamilya 1+3. Ay, nako. Opo. Tuwing linggo sila nagsisimba Nako sa po, Baclaran. dapat po magpasalamat po sila dahil ideya po yan ng ating Pangulo. Mismo kay PBBM Kay galing yan? PBM po galing niya. Oh. Siya po mismo ang nag-isip niya, hindi po kami sa DOTR. Ganun. Sabi ko kasi niya, kawawa naman ng mga pamilya. Lalo na ngayon. Hirap ang buhay. No, hirap ang mga kababayan natin. Sabi niya, dapat naman maghanap tayo ng paraan para naman maibsan ng konti. So, naisip niya yung 1+3 Pamilya Pass. Kaya po siya mismo at kasama ang kanyang pamilya ang nag-launch niya nung June 1. Kaya po, nakakatuwa po at ang dami po talaga Sir, nagte-text at nagsasabi sa social media na napakalaking bagay. maraming Yung natutulungan. Pamilya Pass na. Maraming natutulungan. May ano pa kayo? Tapos kasi yung mga question namin, sir, pang warm up pa lang yan. Ito sir, ito yung number 6 natin. Davao Public Transport Modernization Project. Ano po yung update natin? Napaka-importante po yan. Nasabi ko po kanina yan. No? Yan po, may delay po talaga dyan. Nagkaroon po ng aberya dyan dahil po, again, yung lagi na lang problema na walang katapusang right-of-way problem. So, ngayon po, nung tayo po pumasok nung late February, early March, nagkaroon po tayo ng pagbabalasa sa mga personnel natin sa DOTR. At ang unang-una nating prioritize is pagkuha ng magaling na Assistant Secretary for right-of-way. Assistant Secretary, isang tao, isang team, walang ibang iniisip, Yun lang. right-of-way lang. Yan lang ang kanyang inaatupag. At napakagaling po nung ating bagong Assistant Secretary, ang pangalan po niya si Asek IC Calaguas. Siya po dati ay City Administrator ng Angeles City sa Pampanga. Yes. So, taong lokal yan. Alam niya kung paano makipag-usap sa mga kapitan, paano makipag-usap sa ating mga informal settlers. Kabisado po niya. At siya po ay talagang napakagaling. At dahil po dyan, bumilis po ang right-of-way acquisition natin sa lahat ng project natin, kasama na ang Davao Public Transport Modernization. So balikan ko yung sa NAIA. Kasi parang sinasabi nila, privatized na yan. Paano ba yung dynamics dyan? Ano yung papel ng DOTR dyan and San Miguel? Hanggang saan yung limitasyon? Ang San Miguel po, ang kanilang papel dyan, patakbuhin ng mas maayos at mas efficient ang NAIA. Ang kailangan po nilang gawin dyan is, number 1, para sa mga pasahero, kailangan nilang bawasan ang pila at hirap ng mga pasahero. Yes. At ngayon po, makikita po natin, talagang halos nawala na po ang mga pila. Hindi na kamukha dati na. Grabe ang pila sa NAIA, sa immigration, sa customs, sa lahat. No? Ikalawa, kailangan pabilisin niya ang landing at take-off ng mga eroplano. Yung movements natin. Kasi alam niyo naman po dati, notorious ang NAIA na yung mga eroplano, Paikot-ikot. Yes, sir. Totoo yan. 45 minutes. 45 minutes. Totoo yan. Paikot-ikot lang. In fairness ngayon, bumibilis na siguro. Matagal na yung 15 minutes. Secretary, living witness kami lahat. Kasi Oo. sa loob ng simula September hanggang ngayon, siguro 5 times nakapag-gaya. Mabilis na po. Napakabilis. Malaking Ang laki tulong. ng improvement. Ang laki po ng improvement. Di ka na maghihintay sa mga bagahe mo. Oo, totoo po yan. Di mo maghihintay. Alam niyo po, may kaibigan po akong Amerikano. No? Lagi siya nagpupunta dito. Gusto niya ang Pilipinas. Sabi niya dati, paglabas mo ng eroplano Yes, sir. at makasakay ka ng auto mo, 45 minutes to 1 hour bago ka makalabas. Ngayon, sabi niya, Vince, I got shocked. It took me only 15 minutes. Wow.
Bisyon. Pagbaba mo sa secretary, mga Yes. doon eh. Tapos yung mga CR, secretary. Yan po Pabango, may Yes. proper ventilation. yan. Laking bagay. Alam nyo, yan po ang laging sinasabi ni Pangulo na may mga maliliit na bagay Correct. na akala natin maliit, pero sa ating mga kababayan, napakalaki niyan. Pila sa MRT. Yan po, sabi niya, ayusin mo yan. Sabi niya, Secretary Vince. Kasi hindi po pwedeng pumipila ng isang oras. Dati po, ang pila sa mga stasyon ng MRT, abuti ng isa't kalahating oras yan. Oh, sa baba. As in, ganun talaga katagal, sir? Hanggang sa baba, pare. Tingnan mo yung mga 2014, 2015. Sir, ang pila po ng MRT sa North Avenue Station, aabot hanggang West Avenue. Nasa EDSA na ang pila. Grabe. Hindi ba pila sa Sogo yun? Siguro. Malapit na. Araw-araw, sir. Pero may mga intervention tayo ginawa dyan, sir. Diba? Tinanggal yung mga x-ray machine. Yes, sir. Una po, pinarami natin yung mga tren. Yun po malaking bagay yun. Pinarami natin yung tren at tinanggal natin yung x-ray machine. Pero, matagal natin bago nagawa yun kasi syempre, kailangan natin siguraduhin yung security. Yes, sir. Yes, sir. So, ang ginawa natin, pinag-aralan natin mabuti, nag-pilot muna tayo ng isang buwan at tinignan natin, ano ba ang pwede natin gawin para kahit na matanggal yung x-ray, ano ba ang lalagay natin para hindi naman magkaroon ng problema. Yes. So, iniwan natin yung mga metal detector. Dumadaan pa rin. So, pagka tumunog yan, i-check. Nagdagdag tayo ng heavily armed Coast Guard. No? At naglagay tayo ng sleeping bombs. Wow. So, yun po ang mas mabilis, pero safe pa rin. No? Secure pa rin ang mga kababayan natin. Pero, ang pila ngayon, ako mismo sinubukan ko, nung March lang po pumila po ako sa Taft Avenue. Yes, sir. Rush hour. 45 minutes po yung pila ko Ang layo nung pila sa Taft Yes, sir. Pero nung inayos po natin, yung x-ray, inayos natin, sir, 10 minutes. Wow. Nice. Rush hour. Rush hour Same yun? time, Rush same hour. time. Ganun. Parehong oras nung pumila ako ng 40 minutes, 45 minutes. Apples and apples comparison. Same time na pumila ako ngayon na inayos na natin, 10 minutes. Ang laking bagay yung Galing. Subukan nga natin Galing. mag-LRT, MRT minsan. Secretary, may pagkakaiba ba ang EDSA busway sa EDSA Greenway projects? Iba po yan. Yung EDSA Greenway po, ang proyekto po yan na popondohan ng ADB. Ang purpose po niyan is, alam niyo naman ho ngayon, again, yung sinasabi ni Pangulo, ang problema sa mga nakaraang project, kaya niya naisip yung build better more. Kaya better, kasi alam niya na may mga problema dati. And isa sa mga problema dyan, yung bitin. Yung pinag-usapan natin kanina. Ganito ang isipin nyo, sir. Cubao, halimbawa. Cubao. MRT ng Cubao. LRT ng Cubao. Ang problema, walang seamless connectivity mula sa LRT Cubao at sa MRT3 Cubao. Ang dami mo pang ikot-ikot, dadaan ka kung saan-saan, mababasa ka, kailangan mong doon sa mga napakaruming area sa Cubao. So, hindi seamless. Hindi ka mukha sa ibang lugar, sa ibang bansa. Pagbaba mo dito sa linyang to, merong konting dito, dadaan ka sa aircon, Yes, sir. minsan may travelator pa, pero seamless. Ano solusyon nyo ron, sir? Sa na yun? Yung EDSA Greenways, yun ang sinusolusyonan nun. Okay. Covered walkway, elevated. Kaya pala kayo naglakad sa EDSA. Yes. Para Oo. makita niyo yung... Para malaman natin yung connectivity. Galing. Kasi kunyari, isa sa mga tatayuan niyan ay ang Cubao at ang Guadalupe. Guadalupe, merong magandang plano si Presidente dyan, yung Pasig River Ferry. Yeah. And ang Guadalupe is a main hub. So sa Guadalupe, magkakaroon ng ferry. Yes, Magkakaroon ng may busway carousel, may MRT3, meron kang jeep, meron kang tricycle. Ang problema, hindi konektado yun. Yes, sir. So kawawa yung mga kababayan natin. So yung EDSA Greenways, para doon. Okay. Sir, ito may question yung isang natin. Medyo diretso yung tanong niya, sir Nakikita ko, sir, sobrang sipag ni Sec Vince. Tanongin mo naman kung may plano siya tumakbong senador sa 2028. Naku, wala po talaga. Ako po ay trabahante lang po tayo. Sanay tayong empleyado lang. Kasi secretary sa technocrat. Trabaho lang po tayo. Ito, sir, may update ka agad siyang question. Narinig yung tanong mo, anong dapat gawin ng taong bayan para tumakbo siyang Ay, senador? naku, hindi. Tsaka, hindi mo tayo pang politiko. Sir, last question ko. Tayo. What if i-retain ka ng next administration? Will you accept the offer? Naku, mahirap sabihin yan, sir.
depende kung sino ang presidente. Sa bagay. Alright. Secretary, huling message lang po sa ating mga kababayan na natutuwa sa inyong ginagawa sa ating administrasyon. Paki-address lang po sila. Unang-una po, maraming salamat po sa opportunity. No? Laging napaka-importante po nito para malaman po ng ating mga kababayan kung ano ang mga napakaraming ginagawa po ng ating Pangulo at ng gobyerno. Pero gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan na tuloy-tuloy lang po nating pagdasal at suportahan ng ang ating Pangulo at ating gobyerno dahil po ang gusto lang po talagang mangyari ng ating Pangulo mas maging komportable at mas matulungan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga pang-araw-araw na hirap na dinaranas ng ating mga kababayan sa transportation, sa education, sa healthcare, sa peace and order, lahat po yan. No? Yun lang po ang gustong gawin ng ating Pangulo. Kaya po, suportahan po natin siya, suportahan po natin ang ating gobyerno. At kung meron po tayong mga problemang nakikita, wag po tayong mag-aatubili na i-report sa ating Pangulo. Kasi yun po ang gusto niya. At report sa gobyerno, gusto niya may feedback. Yes, sir. No, kamukha ho yung Florida bus. Tuwan-tuwa po ako nung pinost nung taga-Facebook sa Facebook, no? Netizen sa Facebook. Kasi nalaman namin, tinag niya ang DOTR, nalaman namin. O di sinuspindi namin agad-agad dahil sa kanya. So yun po ang gusto natin sana. Tuloy-tuloy lang po yun. Maraming salamat po sa lahat ng suporta at sa lahat ng mga pagdarasal po ninyo para sa ating Pangulo at para sa ating gobyerno. Thank you very much. Thanks for your service po. Thank you, sir. Maraming salamat, sir. Thank you po so much. Thank you so much po. Thank you po. Salamat, sir.